Pagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Pastor Maya na naka-assign po sa Candelaria, Quezon. At ngayon po, tayo po ay may panibago po na pag-aaralan po ngayong hapon pong ito na naibigay po sa akin. At nawa po, kamusta po ba tayo? Nawa po tayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. At noong mga nakaraan po, marami na po tayong mga natututunan sa mga isinashare po ng mga pastor po natin. Amen po. Ngayong hapon pong ito, may panibago po ako na gustong ibahagi sa inyo ngayong hapon pong ito. Ang topic po natin ngayong linggong ito, sabi niya po dito, 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change it. Amen po. Sabi niya po dito, 10 signs you are a lukewarm Christian in this generation and how to change it. Amen po. Kumbaga sa atin po ngayong hapon pong ito, napakagandang reminders o paalala sa atin ng topic po natin ngayong hapon ito, na sabi niya doon na tayo, ito daw yung 10 sign na tayo ay mga Kristiyano na nalalamig na. Amen po. O tayo ay hindi mainit at hindi rin malamig, kundi tayo po ay maligamgam. Amen po. Pag sinabi po natin lukewarm, ito po ay maligamgam na isa sa pinakaayaw po ng Panginoon. Kasi bakit po? Kasi mahirap i-identify kung tayo po ba ay maglilingkod or hindi. Amen po. Ang sabi niya po dito, kung babasahin po natin sa part po ng Revelation, isa po rin sa mga binanggit niya sa chapter 3 na sabi niya doon na kung tayo ay hindi mainit at hindi malamig, tayo po ay isusukan ng Panginoon. Amen po. Kung tayo ay hindi mainit at hindi rin po malamig, tayo po ay isusukan ng Panginoon. Kasi bakit po? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay pabago-bago ng isip. Amen po. Ayaw ng Diyos na tayo ay maglilingkod or hindi. Amen po. Sabi niya po dito sa number 1, sabi niya po dito, You only pray when life falls apart. Amen po. Sabi niya doon sa number 1, isang paalala sa atin, na sabi niya dito, you only pray when life falls apart. Amen po. Kailan ba dapat tayo nananalangin? Kailan po ba dapat tayo nagpipray? Sa atin po bilang mga Kristiyano, sa anong season ba dapat tayo nagpipray? Ano po ba yung mga bagay na itinuro po sa atin na mga kapastoran po natin? Amen po. Ang sabi niya po dito sa isang bagay pa po. Ayan, basahin ko po dito. Sabi niya dito, if the only time you seek God is when you are desperate, your relationship may have become seasonal instead of daily. Amen po. Kung sa time daw po na tayo ay nananalangin lang sa Panginoon, sa time na tayo ay dumaraan sa pagsubok, sabi niya doon, hindi firm o hindi tapat o hindi matapat ang ating relasyon sa Diyos. Kasi bakit po? Kasi lumalapit lang tayo sa Kanya sa time na tayo po ay nangangailangan, sa time na tayo po ay nahihirapan, o sa time po na tayo ay may kailangan sa Kanya. Amen po. Dito po sa Jeremiah chapter, basahin ko na lang po dito sa Jeremiah chapter 2 verse 25 o verse to 27. Kung may mga Bible po kayo, ay maganda po na makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi niya po dito sa Jeremiah chapter 2 verse 25, sabi niya, mga taga-Israel, napudpud na ang mga sandalyas nyo at natuyo na ang lalamunan nyo sa pagsunod nyo sa ibang mga Diyos, pero sinasabi nyo, hindi namin kayang itakwil ang ibang mga Diyos. Mahal namin sila at susunod kami sa kanila. Verse 26, katulad ng isang magnanakaw na nagpapahiya, kapag nahuli, mapapahiya rin kayong mga taga-Israel. Talagang mapapahiya kayo, pati ang mga hari, pinuno, pari at mga propeta nyo. Verse 27, sinasabi nyo, ang kahoy ang inyong ama at ang bato naman ng inyong ina. Itatakwil nyo ako, pero kapag naghihirap kayo, nangihingi kayo ng tulong sa akin. Amen po. Ito po yung part po na sinasabi niya dito, na sa time na kung kailan ka nahihirapan, sa time na kung kailan tayo napapagod, sa time na kailangan hindi natin alam yung sitwasyon na kakaharapin natin, sabi niya doon lang tayo lumalapit sa Panginoon. Doon lang tayo dumudulog o nananalangin sa Diyos.
Amen po. At alam niyo po, sa atin bilang mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, isa sa pinakaayaw ng Diyos ay yung lumalapit lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo. Amen po. Kaya nga po, isang paalala niya dito na sabi niya doon, sa atin, always check. Sabi niya na always natin i-check yung sarili natin na nagpipray ba tayo dahil may kailangan tayo sa Kanya o nagpipray tayo dahil may kailangan sa atin yung mga tao na nakapaligid po sa atin. Amen po. Kaya nga sabi niya po dito, you only pray when life falls apart. Amen po. Sa time na lumalapit tayo sa Diyos o sa time na tayo ay humingi ng tulong sa Diyos, ang dahilan ba nito ay dahil may kailangan lang tayo sa Kanya. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, pansinin natin yung sarili natin na sabi niya dito, paano mabago yung bagay na to? Sabi niya dito, talk to Him before the crisis, not just during it. Amen po. Sabi niya doon, kausapin natin ang Diyos hindi lang sa time ng crisis. Kausapin natin ang Panginoon maging bago mangyari yung mga bagay na yan. Amen po. At alam niyo po sa atin, tinuruan tayong manalangin ng ating mga kapastoran, tinuruan tayo na lumapit sa Diyos ng ating po mga pastor upang malaman natin kung paano masosolusyonan o paano natin malalagpasan yung mga problema na darating po sa atin. Amen po. Kumbaga, sabi niya din, di ba po, kumbaga, bago dumating ang problema, kailangan na pagtagumpayan mo na to sa panalangin. Amen po. Hindi pwede na andyan yung problema, tsaka lang tayo mananalangin. Amen po. At marami mga Kristiyano ang bumabagsak. Ang marami mga Kristiyano ang nawawala sa kadahilanan na nanalangin lang sila sa time na may problema. Amen po. Alam niyo po sa atin po, darating at darating yung time. May mga time na kinakausap tayo ng Diyos, pero hindi natin siya naririnig sa kadahilanan na hindi tayo open o hindi po tayo nakikipag-usap sa Kanya. May mga time na ang Diyos nagbibigay siya ng warning, pero sa kadahilanan na hindi tayo handa, alam niyo po, hindi niya nasasabi kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin. Kung maalala po natin, maging si Pedro, noong time na nakita po siya ng Panginoon na natutulog, ang sabi ng Panginoon sa kanya ay, hindi ka ba makapanalangin maski isang oras man lang? Kasi bakit po? Kasi darating yung time na tutoksuin si Pedro. Amen po. At sa kadahilanan na hindi siya nakakapag-pray, alam niyo po, madadala siya ng tukso. Sa atin po, sabi niya doon, hindi natin namamalayan na unti-unti na tayo napapalayo sa Panginoon kasi hindi consistent ang prayer natin. Amen po. Sabi nga, di ba po, ng mga ibang kapastoran po natin, na always niremind sa atin na sa ating mga taga-rema, lalo na po, na ang hininga natin ay ang panalangin. Ibig sabihin, ang bumubuhay sa atin upang magpatuloy, magtiwala, maglingkod sa Panginoon ay walang iba kundi yung prayer po natin. Amen po. Mahirap magpatuloy kung walang panalangin. Mahirap magsumunod kung wala tayong prayer. Kaya nga sabi niya po dito, you only pray when life falls apart. Sabi niya doon, paano mabago yun? Mabago mo yun sa paraan na kung ikaw ay lalapit sa Diyos, hindi sa time ng crisis, kundi sa time o bago dumating yung bagay na yan. Amen po. At ulit-ulitin po natin ay palala sa atin na ang Diyos ay paulit na nagbibigay ng warning sa atin. Hindi para bumagsak, kundi para magtagumpay po tayo. Amen po. Ang gusto ng Panginoon ay magtagumpay tayo, hindi lang sa time na to, kundi sa mahabang panahon. Amen po. Kung maalala po natin si Job. Amen po. Napakaraming dumating sa kanyang crisis ng buhay. At dumating yung time na nawala na po ang lahat sa kanya. Pero mas pinili niya na magtiwala sa Panginoon kasi ang sabi niya, bago dumating yung bagay na yan, alam niya na napaghandaan niya na o alam niya sarili niya na mapagtatagumpayan niya yun. Amen po. Kasi bakit po? Sa tayo po ay nanalangin, mas nabibuild po yung faith o yung trust natin sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po sa number 1, sabi niya dito, you only pray when life falls apart. Sa pamaraan na to, mababago natin yun. Sabi niya doon, talk to Him before the crisis, not just during it. Amen po. At number 2 po, sabi niya po dito sa number 2, sabi niya, God's Word has become an option instead of priority. Amen po. Marami po sa atin ang medyo mareremind sa part po na to. Amen po. Kasi bakit po? Kung papasinin po natin ngayon ay demand po ang social media. Amen po. O yung Facebook,
Alam niyo po, sabi, may nakaraan nga po, may napanood din ako na sa lugar daw po na to, hindi na uso sa kanila yung magtrabaho. Kundi ang uso sa kanila ay yung mag-live na lang sa social media kasi mas malaki daw po yung kinikita nila. Pero sabi niya po dito sa ating mga Kristiyano o sa ating mga tumanggap sa Panginoon, sabi niya doon, hindi natin napapansin pero mas nagiging priority na po natin yung social media imbis na ang salita ng Panginoon. Amen po. Nagiging priority na natin ay yung mga balita imbis na salita ng Panginoon. Kung kayo po ang tatanungin ko, updated po ba tayo sa kung ano yung nangyayari sa bansa po natin ngayon? Amen po. Pero kamusta po ba? Updated po ba tayo sa kung ano yung sinasabi ng Biblia po sa atin? Sa kung ano yung gagawin po natin para magtagumpay tayo sa buhay po natin? Amen. Sabi niya po dito, you scroll for hours but struggle to spend even a few minutes in scripture. Sabi niya dito, mas mahaba pa daw yung pag-i-scroll natin sa social media kaysa sa pagbubuklat ng Biblia. Amen po. Like nga po sinasabi na sa isang araw meron tayong 24 hours. At ang 10% ng 24 hours na yun ay yung 2 hours and 40 minutes. Amen po. Kumbaga, kung ibibigay natin sa Panginoon, napakaraming bagay ang magagawa natin sa Kanya. Mas makikita natin, malalaman natin kung ano ba yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Kung maalala po natin yung sinabi sa Bible na sabi niya doon, why people perish. Amen po. Kumbaga, sabi niya dito, people perish because of lack of knowledge. Ibig sabihin, may mga time na isang Kristiyano daw ay nanghihina, nandulupaypay, hasaktan at nadadapa dahil sa kadahilanan na because kulang siya sa kalaman sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen po. Dito sa part na to, gusto ko pong i-point out dito na sabi niya dito, ang foundation ng faith natin ay ang salita ng Diyos. Amen po. Ang sabi niya dito, without this foundation, our faith will collapse. Amen po. Ang sabi niya doon, kung ang salita ng Diyos ay mawawala po sa atin, ang pananampalataya natin ay maglalaho o babagsak. Amen po. Kung hindi natin naalamin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ang faith o ang pananampalataya natin, hindi natin namamalayan, ay unti-unti na po palang bumabagsak. Kaya nga po, sabi niya dito, feed your soul before you feed your screen. Amen po. Sabi niya doon, pakainin mo muna yung spirito mo bago yung mata mo. Amen po. Kasi bakit po? May time na sa kadahilanan na may mga time na dahil sa kung ano yung nakikita ng ating mga mata, yun na din yung nagiging faith natin. Amen po. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon sa atin, we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, hindi dapat mata ang pinapakain natin, kundi ang spirito natin. Hindi mata dapat yung binubusog natin, kundi yung spirito po natin. At huwag nating hayaan na sa ating bilang mga Kristiyano ay hayaan natin na ang spirito o yung mga mata natin ang siyang nabubusog, hindi po yung spirito natin. Amen po. Kasi bakit po? Sabi nga, di ba po, ang gawa ng kaaway ay always lang nakahanda. Amen po. Pero ang tanong, tayo po ba ay nakahanda? Amen po. Dito po sa Psalms chapter 1 verse 2, kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po kayo sa akin. Ang sabi niya po dito sa Psalms chapter 1 verse 2, sabi niya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang binubulay-bulay. Ibig sabihin, nandun po sa time na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat nandun po na tayo po ay nagagalak. Amen po, tayo po ay natutuwa kasi sa kadahilanan na sabi niya doon na sa time na nakikita niya o naalaman niya ang salita ng Panginoon, siya ay mas nagagalak na sumunod sa Kanya. Amen po. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, dapat nandun po yung joy, yung love, yung hope, na habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay mas nagagalak tayo na sumunod po sa Kanya. At tayo po na habang tayo ay inaalam natin yung kalooban ng Diyos, ay mas nagagalak tayo na magtiwala sa Panginoon. Kasi ulitin ko, sabi niya doon, hindi pwede na mas mahaba yung oras natin sa makamundong bagay kaysa sa pangako ng Panginoon. At ulitin ko po, sa ating mga buhay, makakapagpatuloy tayo kung alam natin yung pangako ng Diyos
sa bawat buhay natin. Mahirap magpatuloy kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Mahirap sumunod kung hindi po natin alam kung ano yung mga pangako ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi kay Joshua, di ba po, sa Joshua chapter 1, ano po yung pinakasinabi sa kanya ng Panginoon upang maging maganda yung buhay niya? Kailangan basahin niya ang aklat ng kasulatan, araw at gabi. Amen po. Alam niyo po, hindi niya lang doon sinabi na isang beses, isang araw, kundi araw at gabi. Dapat andun na tayo ay patuloy na inaaral ang salita po ng Panginoon. Tayo ay patuloy na inaalam na ano ba yung kalooban ng Diyos para po sa atin. Hindi niya sinabi na, sa isang beses, isang araw, basahin mo ang aklat na ito. Kundi sabi niya po doon, araw at gabi. Amen po, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya doon, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kagalakan. Amen po. Ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kaunawaan. Dito po sa Colossians chapter 4, may mga Bible po kayo. Last verse ko na lang po. Sabi niya po dito sa Colossians chapter 4 verse 2. Sabi niya po dito, magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat. At habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip nyo. Amen po. Dito po sa last part po na to, sabi niya dito na maging masigasig tayo sa pag-pray. At habang nananalangin tayo, dapat nandun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po, ang lagi sinasabi ng mga kapastoran po natin, in everything, give thanks to the Lord. Ano man yung mga bagay na dumarating sa iyo, ano man yung mga bagay na dumadating po sa atin, always natin itong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po. At sa bawat isa po sa atin na nakakapakinig ng live po ngayon, sa akin po habang pinag-aaralan ko po ito ay naging correction po siya sa akin na minsan hindi natin namamalayan pero unti-unti na pala tayong nanlalamig sa Diyos. Amen po. Unti-unti na po pala tayong nawawala sa Panginoon. At sa time na to, maging open po tayo na Lord, na maging open po tayo sa Panginoon na aminin natin na ito yung time na kung saan kailangan mas maging maayos po yung relasyon natin sa Kanya. Kasi sabi niya nga po doon, ulitin ko po, sabi niya po doon sa number 1 na pinag-aaralan natin na hindi man natin napapansin pero lumalapit tayo sa Diyos sa time na may kailangan tayo. Alam niyo po, ang sabi po ni Job, sabi niya doon, kailangan ba tayo dapat lumalapit sa Panginoon? Sa time ba na nahihirapan lang tayo? O sa time ba na tayo ay binibless lang ng Panginoon? Sabi niya doon, every time, o sa bawat dumarating, o bawat dumadaan sa buhay natin, kailangan nandun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na yan, mahirap man yan, hindi man maunawaan yung mga bagay na yan, dapat po nandun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi niya doon sa number 2, sabi niya, God's Word has become an option instead of priority. Amen po. Sabi niya nga po, di ba, sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May mga time na gusto tayo, may mga prayer tayo na hinihingi sa Panginoon. Amen po. At ngayon, ang tanong po dyan, napapriority pa po ba natin ang Lord sa bawat buhay po natin? O ang Diyos pa rin po ba yung nasusunod natin sa bawat ginagawa po natin? Kasi kung ang Diyos ay hindi na po natin napapriority, ay isa sa mga dahilan yan, ay mayroon na tayong ibang pinaglilingkuran. Amen po. Kapag ang Diyos ay hindi na natin napapriority, ang isang bagay niyan, meron na tayong ibang pinapopokusan sa bawat isa. At ang gusto ng Panginoon, i-build natin yung foundation natin na may pananampalataya. Tapos sabi niya doon, mas magiging matibay ang pananampalataya ng isang Kristiyano kung alam niya ang salita ng Diyos. Amen po. Mas magiging matibay ang salita o ang faith o yung foundation ng faith ng isang Kristiyano kung nandun sa kanya yung mga pangako ng Panginoon. Amen po. Ano po ba yung kailangan gawin kapag dumarating tayo sa time ng panlalamig? Bumalik po tayo sa umpisa. Ano po ba yung pinaka-umpisa na natutunan natin noong time na tumanggap tayo? Amen po. Nandun yung Word of God. Nandun din po yung prayer. Amen po. At sabi niya doon, kapag dumarating yung time na nanlalabig na tayo, dapat nandun ulit yung pananalangin.
ibalik natin yung dating prayer natin, ibalik po natin yung dati kung gaano ka-eager sa atin na hindi pwedeng hindi natin makausap ng Diyos sa isang beses o sa isang araw. Pangalawa, sabi niya dapat nandun yung pagbabasa ng Bible. May mga time sabihin natin, ay alam ko na yan eh. Pero may mga time na ang Diyos, iba yung sasabihin niya doon sa kung ano yung alam po natin. Amen po. Iba po ang sasabihin ng Panginoon sa kung ano yung alam lang po natin. Kaya ito po yung time upang ibalik po natin ulit yung sigla natin sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ito po yung time na kung saan kailangan ibalik natin yung dati nating relasyon sa Diyos. Na ako pa rin ba yung dating ako na ganun pa rin ba yung dating prayer ko? Ako pa rin ba yung ganun kasigla sa time na ako ay lalapit sa Panginoon? Amen po. At ito po yung time na kung saan mas gusto ng Diyos makausap po natin siya. Ito po yung time na gusto po ng Panginoon ay lumapit po tayo sa Kanya. Hindi lang sa time ng crisis, kundi maging sa time na masaya ka o sa time na hindi mo siya o sa time na mas kailangan po natin siya. Amen po. Ulitin ko po, ang gusto po ng Panginoon ay lumapit po tayo sa Kanya sa mga oras po natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito na kami ay patuloy na pinag-isa mo upang patuloy makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat salita na napakinggan namin ngayong hapong ito ay patuloy na maging kalakasan namin, na maging correction namin, O Diyos. At ayaw mo, Panginoon, renew namin ang pananampalataya namin sa iyo at patuloy na ibalik namin sa iyo, Panginoon, yung dating sigla ng paglilingkod namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga nakapakinig, maging sa mga makikinig, O Diyos. Patuloy mo silang i-bless at patuloy na kausapin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hapong ito, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo na pinagkaloob. Magandang hapon po.